Balitang pambansa, nanindigan ang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte na dapat pigilan ng Korte Suprema ang impeachment trial ng Senado sa Vice-Presidente. Ayon sa isa sa mga petitioner na si Attorney Israelito Torion, may tatlong pangunahing rason para ideklarang void at unconstitutional ang pag-impeach ng Kamara sa Vice. Una, masyado raw matagal natenga ang naunang tatlong impeachment complaint bago inaksyonan ng Kamara. Hindi rin daw binasa ng maayos ng mga kongresista ang pinirmahan nilang impeachment complaint at hindi rin naabisuhan si VP Sara. Ayon kay Torion, malinaw na depektibo ang impeachment complaint sa Kamara pa lang, kaya importante raw na aksyonan agad ito ng Korte Suprema kahit hindi pa nag-uumpisa ang paglilitis. The most perfect time that the Supreme Court can rule on this dahil nga kailangan desisyonan ng Supreme Court dito kung tama ba na i-rush mo ang pag-file ng complaint. Ilan lang ito sila na official na pwede mong i-impeach, binoto ng tao, tapos i-file mo at the last minute talaga. Yan ang tinig ni Attorney Israelito Torion, isa sa petitioner sa Korte Suprema na nagpapahinto sa impeachment trial. Aminado naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na malaki na ang nagagastos nila sa mga nakadetain na POGO workers. Ayon sa PAOK, umabot na sa 210 million pesos ang nagastos ng gobyerno mula noong 2023. Dahil kailangan din akuin ng gobyerno ang gastos sa kanilang pagkain at tutuluyan habang naghihintay mapa-deport. Malaki naman daw ang nababawi ng gobyerno sa mga asset galing sa POGO. Kung susumahin daw kasi posibleng nasa 20 to 30 billion pesos na assets ang nasamsam ng mga otoridad. Isinusulong ngayon sa Kamara ang planong bigyan na rin ng prangkisa ang mga social media platforms. Ayon kay Surigao del Norte Congressman Ace Barbers, isang bagong sektor ang social media sa pagpapakalat ng impormasyon. Kaya mainam daw na magkaroon na rin ng regulasyon para matuldukan ang pagkalat ng fake news online. Masyado na rin daw malaki ang kinikita ng mga social media platforms sa Pilipinas gaya ng YouTube, Facebook at Instagram. Kaya dapat na rin pag-aralan ang paniningil sa kanila ng buwis. Kung sa punto naman na kung sila ay kumikita rito at dahil sa dami ng mga Pilipino na gumagamit ng social media platforms na to, hindi ba dapat magkaroon ng regulasyon? Hindi ba dapat buwisan din yan mga yan? And the only way to do that is to pass a law. Yan ang tinig ni Surigao del Norte Congressman Ace Barbers. Samantala, formal nang nagbitiw sa pwesto si Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez. Ayon sa kalihim, February 5 pa siya naghain ng irrevocable resignation kay Pangulong Bongbong Marcos. Epektibo raw ang resignation niya simula February 28 pero pwede pa yang mapaaga kung may italaga na ang Pangulo na kapalit niya. Hindi na idinetalya ng opisyal kung bakit siya nagbitiw sa pwesto. Pero sa kanyang pahayag, sinabi niyang may isa raw siyang pinagsisisihan sa kanyang pag-alis dahil tila nagkulang daw ang ipinakita niya kumpara sa kung ano ang inaasahan sa kanya.